Sa previous episode, bigla ang inatake ng isang halimaw na kilala bilang isang kaiju ang isang lungsod, agad na dumating ang defense force para maligpit ang halimaw na ito nang di na magdulot pa ng malalang pagkasira. Matagumpay nilang napatay ito at matapos ang labanan ay agad na nilinis ng mga tagalinis ang dambuhalang nilalang na ito. Isa sa mga tagalinis ay ang ating bida na may pangalang Kafka at matagal na niyang pangarap na maging kasapi sa defense force, kaso lang ay malas siya pagdating sa pag-apply dito. Isang araw ay inatake ulit sila ng halimaw at muntikan pang mamatay si Kafka sa pangyayari, pero sa kabutihang palad ay naligtas sila ng defense force at agad silang sinugod sa ospital kaso lang nagkaroon ng nakakakilabot na pangyayari kay Kafka na kung saan, biglaan na lang pumasok sa bibig niya ang isang halimaw at ito'y gumawa sa kanya bilang isang halimaw na kaiju. At sa pagpapatuloy, nagulat si Ichikawa nang makilala niya ang apelyido ni Kiko at sa kanya ibinalik ang kanyang pansin kay Kafka. Inaamoy niya ito at tinukoy na amoy kaiju siya at doon ay mabilis na ipinaliwanag ni Ichikawa na sila ay bahagi ng unit na nagtatapon ng kaiju. Nagulat si Karo nang madali niyang naitaas ni Kafka ang kanyang truck, at inisip niyang mayroon itong tagong kapangyarihang suit at nagpakilala si Kafka bilang examine number 2032 at dramatic na sinabi sa bata na tandaan ang kanyang pangalan. Ngunit naudlot ang kanyang astig na pagpapakilala nang mapansin niyang kinuha ng butler ni Karo ang kanyang paradahan. Akala ni Karo ay magiging boring ang pagsusulit ngunit ipinaliwanag niyang ito ay nagiging interesante. Nangako siyang talunin ng husto si Kafka at umalis siya. Galit na galit kay Kafka dahil ginamit na nito ang kanyang kapangyarihan subalit ipinunto ni Kafka na nagawa niyang mag-transform lang sa bahagi na hindi nakita ni Karo. Sinabi nila sa ilang gwardya na wala lang ang malakas na ingay kaso sinabi ni Ichikawa kay Kafka na pauuwiin niya ito kung gagawa pa siya ng ibang kalokohan. Alam ni Kafka na ito na ang kanyang huling pagkakataon na makasama si Mina kaya't ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko ngayon, ngunit ilang sandali lamang ay labis na nahihirapan si Kafka sa pagsusulit at nagpapatuloy siya sa kanyang pagsasanay at gumagawa ng mabibigat na pisikal na trabaho araw-araw, kaso hindi niya ito masabayan sa ngayon. Isang pagbabalik-tanaw ang nagpapakita na ipinaliwanag ni Ichikawa na ang ikalawang yugto ng pagsusulit ay may dalawang bahagi. Ito'y isang fitness test at isang skill test at hindi nila mababago ang kanilang skill kaya't kailangan nilang makakuha ng pinakamahusay na grado na maaari nila sa fitness test. Subalit nahihirapan talaga si Kafka at palagi siyang nasa ibaba ng average pero mas lumala pa ito ngayon. Napag-isipan ni Kafka na baka talaga humihina ang mga tao pagkatapos mag-30. Ang pagkahuli niya ay nagpapaisip sa kanya tungkol sa pag-transform. Ngunit iyon ay magiging kakaiba at sa kasamaang palad, hindi nagawa ni Kafka na magpakitang gilas at nakakuha siya ng ranggo na 219 sa 225. Ipinakita ni Karo na siya ay nasa ika-5 pwesto at tinuya si Kafka dahil hindi nagtagal ay napatunayan niya ang kanyang sarili laban dito. Naiisip ni Kafka kung paano niya dramatic na sinabihan si Karo na tandaan ang kanyang pangalan. Ngunit ngayon gusto niya itong kalimutan at masaya na lamang si Ichikawa na hindi ginamit ni Kafka ang kanyang mga kapangyarihan at ipinaliwanag niya na hindi ito magiging patas dahil pinaghirapan ng lahat na makarating doon. Sinabi lamang ni Kafka na iyon para magmukhang astig, ngunit nais niya sana na ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan at sigurado si Kafka na mas maganda sana ang kanyang nagawa, ngunit iniisip ni Ichikawa na may iba pang dahilan kung bakit nakatanggap si Kafka ng ranggo na iyon. Sa ibang lugar ay ipinakita ni Mina ang mga aplikante ngayong taon sa kanyang kasamahan na inaakala na hindi siya magiging interesado dahil sa kanyang pagtuon sa pagpuksa ng kaiju, ngunit nagulat ito nang handa siyang makinig pa habang nagtatrabaho. Ipinapaliwanag ng lalaki na isang lalaking nagngangalang Numo ang kanyang pinapansin dahil siya ay nagtapos ng may pinakamataas na karangalan at siya ang pinaka-promising sa grupo ngayong taon. Napansin din siya ni Ichikawa dahil siya ay nasa ika-2 pwesto at ang nasa ika-3 pwesto ay si Karo at ito ang valedictorian ng isang kilalang universidad. Ngunit ang nasa unang pwesto ay si Kagari, ang sumisikat na bituin ng Japan Ground Self-Defense Force at di lamang sila ang mga kahanga-hanga dahil karamihan sa mga kumuha ng pagsusulit ngayong taon ay mula sa nangungunang mga universidad. Karaniwan ang mga taong tulad nila ay nagtatangkang maging elite na opisyal at hindi mga field agent. Ito marahil ang dahilan kung bakit mababa ang ranggo ni Kafka at napagtanto ni Kafka kung bakit sila tila malakas. Ipinaliwanag ni Ichikawa na kahit sa gitna ng lahat ng mga malalakas na ito ay may isang taong pinapanood ng lahat.
Siya ay nagtapos mula sa California Neutralization sa edad na 16, lumaktaw ng mga baitang at naging pinakabatang nagawa ito at siya ay si Kikuro at tinatawag siyang The Great Talent. Ang tatlong nangungunang lalaki ay pinapanood siya at umaasa na makasabay. Itinuro ni Ichikawa na ito ay grupo ng mga labis na mahuhusay na aplikante. Wala nang hihigit pa kay Karo at sinabi ni Kafka kay Karo na hindi niya alam na siya ay kahanga-hanga ngunit binugbog siya ng kanyang mga bodyguard nang siya ay humawak sa kanya. Nanunood ang lahat at inakala nila na isa lamang si Kafka sa kanyang mga tagasunod. Tumawa si Karo habang muli niyang napatunayan ang sarili laban kay Kafka subalit idineklara ni Kafka na balang araw ay magpapakita rin siya sa kanya, ngunit sa totoo lang, alam ni Kafka na hindi maganda ang takbo ng mga bagay kaso may pag-asa pa rin si Ichikawa. Sa loob ng 2 taon, ang ikalawang bahagi ng pagsusulit ay pagtatapon ng bangkay ng Kaijo at gusto nilang subukan ang kaalaman ng mga kumuha ng eksaminasyon sa Kaijo at ang kanilang kakayahang magtrabaho bilang isang grupo. Gusto rin nilang ipakita na higit pa sa pagtatanggal lang ng Kaijo ang trabaho. Dahil dito napili ni Ichikawa na magtrabaho ng part-time sa unit ng pagtatapon, naibalik ang pag-asa ni Kafka kaya't nagpasya silang ibuhos ang lahat sa susunod na bahagi ng pagsusulit. Pagdating nila sa ikalawang lugar ng pagsasanay ay nagpakilala ang Vice Captain ng 3 Dibisyon na si Hasha. Ipinaliwanag ni Hasha na siya ang mamamahala sa pagbibigay ng kanilang skill test at sa pagsusulit na ito, kailangan nilang hanapin ang mga Kaijo at naging excited si Kafka dahil inakala niya na kailangan lang nilang hanapin ang mga ito upang itapon ang kanilang mga bangkay, gaya ng sinabi ni Ichikawa. Kaso nagulat siya nang sabihin talaga ni Hasha na kailangan nilang hanapin at neutralize ang mga Kaijo, lalo pang nagulat si Kafka nang subukang atakihin ng isa sa mga napakalakas na Kaijo si Hasha, ngunit napigilan ito ng ilang seguridad. Bagaman nagulat si Kafka, maliwanag na sabik ang mga nangungunang kalahok para sa bahaging ito ng pagsusulit at tumawa si Karo sa kanilang binata, kaya nagtaka si Kafka kung ano ang nangyari sa simpleng pagtatapon lang ng mga bangkay. Ipinaliwanag ni Ichikawa na iyon lamang ang nangyari sa nakaraang 2 taon at siya rin ay nadismaya. Ipinaliwanag ni Hasha na napakadelikado ng bahagi ng pagsusulit na ito kaya isusuot nila ang Zumo Tech Gear habang ginagawa ito. Sinubukan ito ni Ichikawa at namangha siya ng analisahin ng suit ang kanyang mga sukat at magiging bagay ang hugis nito para sa kanya. Ang suit ay naging isa sa kanyang katawan at naramdaman niya na lumalakas ang kanyang mga muscle. Ito ay mga combat suit ng Demon Defense Force na gawa sa organikong material na nakuha mula sa Kaijo. Pinapalakas nito ng husto ang kapangyarihan sa labanan ng nagsusuot nito. Sa ibang lugar, sinabi ni Konami at ito ang operator ng 3 Dibisyon na sisimulan niya ang pagsukat ng unleashed combat power ng mga nagsusuot ng kanilang mga suit. Ang combat power ni Ichikawa ay 8%, si Izumo ay 18%, si Kagari ay 15%, at si Hasha ay 14%. Ang unleashed combat power ay nagpapahiwatig kung gaano karami ng kapangyarihan ng suit ang na-draw out ng examine pagkatapos ng maraming pagsasanay. Karaniwan itong nasa 20% at maswerte na sila kung may kahit isang aplikante lamang kada taon na lumalampas sa 10%. Ang tatlong ito ay lahat higit sa 10% kaya nagtataka si Hasha kung magiging espesyal ba ang taong ito at sa pagkakataong ito, lahat ay lubos na nagulat nang makita ni Konami na ang unleashed combat power ni Karo ay nasa 46% na. Lahat ay namangha sa kanya at iniisip ni Hasha kung paano siya nasa antas na ng isang leader ng squad kahit hindi pa siya sumasali sa puwersa kaya't inaakala nilang ito ay isang uri ng record. Nadismaya si Ichikawa sa sarili dahil 8% lang ang kanya, ngunit ipinaliwanag ni Hasha na maganda pa rin iyon para sa unang pagkakataon basta't hindi 0 ang score ng examine. Ngunit mayroong unang pagkakataon para sa lahat dahil nagulat na naman ang lahat ng ipahayag na ang unleashed combat power ni Kafka ay 0%. Tumawa ang lahat sa kanya at nagtaka pa si Konami kung mayroon bang pagkakamali. Sinabi ni Kafka na bigyan lang siya ng kaunting oras dahil sinusubukan niyang ilabas ang combat power, ngunit hindi mapigilan ni Hasha ang pagtawa ng walang humpay. Habang tinuturo niya na hindi ito tulad ng paggamit ng banyo at hindi niya basta-basta may lalabas ito, unti-unting nagustuhan ni Hasha si Kafka kaso inakala niyang hindi siya makapasa sa pagsusulit. Naisip ni Kafka na baka may ilang trick para makakuha ng mas mataas na porsyento at pinilit niyang alamin ito bago matapos ang pagsusulit. Si Karo ay talagang nagalit na sa kanya at gusto na lang niyang ipakita ni Kafka ang kapangyarihang ginamit niya sa paradahan.
Pagkatapos ay pumasok si Hasha sa silid at inihayag na oras na para simulan ang huling bahagi ng pagsusulit at ipinaliwanag niya na ang kanilang mga target ay isang Hano at 36 na Yojo, at inilagay sila sa buong urban training area. Ang mga kaijo na ito ay nakapagdulot ng 16 na kabuoang casualty at sila ay nahuli ng nabubuhay upang magsilbing training aids. Lalabanan sila ng mga kumuha ng pagsusulit gamit ang mga anti-kaijo na armas at susubaybayan ng mga drone ang kanilang mga aksyon. Kung naramdaman ng mga drone na nasa panganib ang isang kumuha ng pagsusulit ay aktibo nilang papaganahin ang shield sa kanilang mga suit para iligtas sila, kaso nagre-resulta din ito na sila ay bumagsak sa pagsusulit. Ang pagsusulit ay labis na mapanganib kaya hindi masiguro ni Hasha na sila ay makakaligtas pa, kailangan nilang pumili kung nais nilang lumahok. Sinimulan ni Hasha ang pagsusulit at masiglang sumugod ang mga kumuha ng pagsusulit. Ngunit nagulat sila nang biglang sumulong si Kiko at mabilis at madali niyang tinalo ang 2 Yojo na ikinamanghan ng lahat. Idineklara ni Kafka na kailangan nilang sumulong para hindi mahuli, kaso itinuro ni Ichikawa na si Kafka ang nagpapabagal sa kanila. Ipinagtanggol ni Kafka ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpuna na napakabigat ng mga armas ng walang tulong ng SOT. Sinubukan niyang gawing cool ito sa pagsasabing siya lang ang Zero at ang nakakaintindi nito, ngunit hindi ito inisip ni Ichikawa na cool. Hindi maganda ang takbo ng mga bagay at ito'y ayon kay Ichikawa, dahil wala silang kaparehong offensive power tulad ng iba, at biglang inihayag ni Hasha na dumating si Mina para manood ng pagsusulit. Naalala ni Kafka ang kanilang hamon kung sino ang magiging mas cool na opisyal ng Defense Force at pinapakalma niya ang kanyang sarili. Itinigil niya ang pag-aalala tungkol sa pagiging Zero at pinaalalahanan ang kanyang sarili na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Napagtanto ni Kafka ang isang bagay at tinanong niya si Ichikawa kung bakit sila pinapanood ng mga drone kung gusto lang nilang i-monitor kung ilang kaijo ang napatay ng mga kumuha ng pagsusulit. Maaari nila itong gawin ng madali gamit ang mga sensor at hindi lamang pagsusulit ng kanilang mga kakayahan ang layunin nito, kundi pati na rin kung paano sila makakapag-adapt sa sitwasyon, at napagtanto ng dalawa na dahil kulang sila sa parehong klase ng offensive capability, ang dapat nilang gawin talaga ay suportahan ang lahat ng mga umaatake sa pinakamahusay na paraan na magagawa nila. Natagpuan nila ang isang labanan na nagaganap sa malapit, kaya pumwesto sila upang tumulong, at napansin ni Kafka ang mga paa ng Yojo na ito at naalala niya ito mula sa isa sa kanyang mga paglilinis. Naging kapaki-pakinabang ang kanyang karanasan dahil naalala niya na ang stun grenades ay lubos na epektibo laban sa Yojo na ito. Mahina ang paningin nito ngunit napakahusay sa pandinig, at kapag nabingi na sila, madali na silang maging target, at dito nagtatapos ang kanyang kadalubhasaan. Sinabi niya kay Izumo na puntiryahin ito sa tiyan dahil iyon ang mahina nitong parte. Ginawa nga ito ng mga umaatake at nagulat sila nang magawang talunin ang halimaw. Pinasalamatan nila si Kafka sa magandang suporta, kaso nalungkot si Kafka dahil tinawag siya nilang groupie ni Karo sa observation room. Subalit napansin ng mga nasa observation room ang ginagawa ni Kafka at Ichikawa. Sinabi ni Kafka kay Ichikawa na marami na silang kaijo na pinag-aralan at iniligpit at kumpiyansa siyang magagamit nila ang kaalamang iyon ngayon. Nakahinga ng maluwag si Kafka na hindi niya kailangan ang kanyang kapangyarihang kaijo. Sa wakas, nasasabik siyang makabawi sa lahat ng kanyang mga pagkakamali, subalit biglang natapos ang lahat ng optimism na ito nang biglang lumitaw ang isang kaijo mula sa kawalan, na nagtulak kay Kafka sa isang gusali at na-detect ni Konami na siya ay malubhang nasugatan. Hindi na siya makakapagpatuloy sa labanan at papalapit na sa kanya ang Yojo, kaya inihahanda nila ang shield ng kanyang suit, at napagtanto ni Kafka na malamang gagamitin ang shield, ngunit alam niyang magre-resulta ito ng kanyang pagbagsak sa pagsusulit. Alam niyang nanonood si Mina, kaya pinilit ni Kafka na tumayo at ayaw na niyang magmukhang nakakahiya sa harap niya, kaso malapit nang kainin siya ng halimaw. Sinimulan na ni Konami ang pag-activate ng remote shield at naisip ni Hasha na alam niyang si Kafka ang unang matanggal. Naisip niyang medyo sayang dahil nakakatawa naman si Kafka, ngunit biglang sumabog ang Yojo sa mga piraso at tinuro ni Kikuro na ito na ang ikatlong beses na siya ay dumating para kay Kafka. Idineklara niya na habang siya ay nasa larangan ng digmaan ay walang sino mang susuko. Namangha si Kafka sa kanya, ngunit pinutol niya ang usapan at sinabi niya na siya ay magpapatuloy na talunin ang mas marami pang kaijo, kaya maaari lang daw humiga sa lupa si Kafka na parang tanga at nakita ng ibang mga lalaki na tinumbok niya ang pangunahing target, ngunit ayaw nilang basta na lang itong ipaubaya sa kanya. Madali namang tinalo ni Kikuro ang isa pang Yojo,
Naisip niya na siya ay sobrang lakas at nagtaka siya kung talaga bang pareho lang ang suot nilang suit. Gusto ring habulin ni Kafka ang pangunahing target kaso nabali ang binti niya at hindi siya makakatayo. Ipinaliwanag ni Hasha na si Kafka ay may marami ng bali at posibleng may pinsala rin sa kanyang mga organo. Nagtaka si Kafka kung ibig sabihin ba nito ay kailangan na niyang sumuko, ngunit tumanggi siyang mag-isip ng ganoon. Naisip niya kung gaano kasakit na makitang mayroon siyang 0% na combat power at isipin na hindi niya kailanman malalampasan si Mina. Nainis siya nang maisip niya na tanging ang mga may talento lang ang nakakapasa at inirekomenda ni Hasha na sumuko na lang si Kafka at ipinaliwanag na hindi perpekto ang proteksyon ng suit shields. Kaso nagpa siya si Kafka na huwag sumuko at naisip niya na siya ang magdedesisyon kung susuko ba siya o hindi. Idineklara niyang kahit masyado na siyang matanda para sa mga pangarap at kahit mukha siyang tanga, nagpa siya siyang ilaan ang buong buhay niya hanggang ngayon at habulin muli ang kanyang mga pangarap. Habang ginagawa ni Kafka ang deklarasyon na ito, nagulat ang lahat sa observation room nang makita nilang tumaas ang kanyang combat power ng 0.1%. Idineklara ni Kafka na hindi siya susuko anuman ang mangyari at napansin ito ni Mina. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.